Hi mga ka-farm, nagbigay ng konting pag-asa si Miss Market kanina. 2 green candles na siya. Tingnan natin kung gagawa uli ang ating index na maliit na bull run. Check natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. At yung po yung itsura nya, pakihanap na lang po dun sa ating tutorial playlist. In-explain ko dyan yung ating buying signals and kung paano ito-transfer ang mga na-screen nating stocks sa isang spreadsheet. So ito yung ating top 5 picks para bukas, Thursday, March 11. DNL, DLM, ICT, AGI, tsaka si TBGI. Pero check muna natin ang ating index. Ayan, binigyan tayo ng konting pag-asa ni Miss Market. 2 green candle na siya. Tingnan natin kung mauuntog siya dito sa MA 100 natin. Itong kulay pink na linya. Kung sakali ang gagawin niya, kung mauuntog siya dyan, magagawa pa siya ng isang green candle and then tutuloy uli siyang gumawa ng lower low. Kaya guys, ingat pa rin sa pagka-trade. Hindi pa din tayo sure. Tingin ko magiging sure lang tayo dito kung okay na yung pagka-trade natin pagka gumawa ng higher high to si Miss Market. Kailangan mas mataas yung susunod na pick niya dito. Kung ito magtutuloy-tuloy, sana hanggang dito. O mas maganda kung matataasan niya pa to. Doon lang tayo magiging fully confident uli sa pagtutrade kay market. Pero ito, hanggang ganito, same procedure pa din tayo. Small allocation. Trade lang natin yung talaga may setup tayo. And ingat, piliin natin yung mga trade natin talaga. And wag mag-hold ng matagal. Kung nag-gain ka na 10% or 8%, pag satisfied ka na dun sa gain mo, benta ka na kaagad. Kung mapapansin nyo yung mga stocks natin kanina, kung tumaas siya sa opening, bumababa siya bago mag-closing. Tingnan natin guys. Sana tuloy-tuloy itong bull run na to kung maggagawa man siya ng bull run. And ma-break niya itong MA 100 natin. Sana umangat siya dyan. Okay? Ingat-ingat pa din guys. Check na natin si DNL. Gawa natin ng box si DNL. Breakout level ni DNL 7.90. Bibili tayo after niya mag-breakout 7.91. Check tayo ng possible TP kay DNL. Kuhain natin itong pick na to. Kung makikita nyo dito, kung imagine nyo, meron siyang box dito and meron siyang box dito. Kuhain natin yung taas ng dalawang box na yan. Actually, ito may box din dito. Check din natin itong resistance na to. Possible gain natin kay DNL. Dito 11%. Ito 14%. Kuhain mo natin itong 14%. Possible TP natin 8.88. Lucky number. Cut loss natin kay DNL Parang meron tayo dati nito. Pero kung wala pa, baguhin na lang natin yung iba.
Gawin natin si EMP. Ating buy 7.91. Cut loss natin 4%, 7.66. 7.66. 4% cut loss. Kita niyo yung price ni DNL, malapit na siya doon sa ating breakout level. Ang ganda pala ng volume niya kanina. Above average, RSI niya nasa 64 na. Tingnan natin kung magbe-breakout to, may volume, and kung mag-above 70 yung RSI niya, pwede tayong bumili. Pero guys, ano pa din, advice ko pa din, kahit na kompleto yung criteria natin, small allocation pa din kayo sa trades natin. Okay, yan si DNL. Next natin, si DELM. Check natin si DELM. So, si DELM, swing trade ulit tayo dito kay si DELM. Binigyan niya na tayo ng bagong opportunity na pumasok, kaya bumalik to sa ating top 5 picks. Kung makikita nyo, itong small box niya dati, ito yung kanyang resistance, pero gumawa siya ng bagong kaka-breakout niya sa box na yun. Tapos ito na yung ating bagong small box. Tanggalin na natin to. Ito na yung ating bagong small box. So, ang resistance niya dito sa taas nung red candle. Ito, 9.30. Itong candle na to guys. Ito. Yung price niya, malapit na dyan, 9.29. So, malapit na siya mag-breakout dyan. Tingnan natin kung bibigyan tayo ng chance sumakay ni DNL dito sa breakout na to. Or, kung sinunod nyo yung ating trade plan dati, ito yung breakout level niya. Itong dito sa red candle na to, 8.90. May mga ilang percent gain ka na dito. So, 4%. Tapos, ang tipin natin dito kay DELM, itong taas ng big box. Pero pwede na din kayo magtipi dito kahit konti. Sa 9.50, meron siyang resistance dito. Okay, yan. So, ito na yung bago natin plan kay DELM. Breakout level natin, 9.30. Bibili tayo after niya mag-breakout, 9.31. Bumabalik-balik yung mga stocks natin kahit nag-breakout na dati dun sa ating plan. So, pinapakita lang natin na may chance pa ulit tayong pumasok. Hindi tayo nakapasok ng unang plan natin. Possible gain natin dito. Automatic kasi natin yung taas ng big box yung ating possible TP. So, 7.46%. Medyo lumiit lang siya ngayon. Possible TP natin, itong taas ng big box, 10.00. Cut loss natin, adjust na natin to. 9.31 tayo bibili. So, ang 4% cut loss natin, 9.02. Ito na ang ating 4% cut loss. Maganda din ginagalaw nitong DELM. Meron siya activity. Volume niya kanina, above average. RSI niya nasa 63 na. So, pagka-breakout dito, sa box na to, sa small box, sa swing box natin, small allocation lang tayo. Kung gusto niyo pang magdagdag dito, ito yung sa TP tayo magdadagdag. Kung magbe-breakout siya dyan.
Or pwede na din kayo mag-TP dito kung gusto nyo guys. Depende sa plan nyo. Gusto nyo mag-TP dito sa ating 10.00, pwede. Gusto nyo magdagdag dito, pwede din. Usually, pagka lumabas dyan sa mga resistance na yan, malakas din yung stock. Kaya, pwede tayong mag-buy. Breakout pa din yun. Okay? Yan si Del M. Next natin, si ICT. So, third time yan na sa ating top 5 picks ngayon. Ayaw pa din niya mag-breakout, pero yung price niya malapit na dun sa kanyang breakout level. Iba din yung plan natin sa kanya. Tingnan nyo yung volume kanina guys, ang laki. Mukhang may something dito kay ICT. So ito yung plan natin. Breakout level natin dito kay ICT, 129. Bibili tayo after niya mag-breakout, 129.10. Possible TP natin. Kinuha natin sa peak ng candle na to. Possible gain, 5.66. So maliit lang yung possible gain natin dyan sa candle na yan. Pero pwede naman kayo mag-TP dito ng konti. 5.66. Tsaka ngayon, dito nga sa index natin, any gain, maganda na. TP natin, 136.30. Yung peak ng candle nga na pinakita natin kanina, ito. And then yung cut loss natin, nakuha natin sa ating trade plan calculator, 125.10. So ito, very significant yung volume niya. RSI niya nasa 62. Kung mag-breakout to, small allocation lang. Yan si ICT. Next natin, si AGI. Mahaba na din consolidation ni AGI. Nag-start yung consolidation niya December 18. So almost 3 months na. Then yung price niya ngayon lumalapit dun sa ating breakout level. So may plan din pala tayo dito kay AGI. Ito yung plan natin kay AGI. Breakout level niya 11.06. Bibili tayo after niya mag-breakout 11.08. Possible TP natin dito kay AGI. Saan natin nakuha yan? So dito sa ng candles na to, imagine niyo may box dyan, yung taas ng Darvas box na tong area dito. Possible gain natin kay AGI 7.55%. Possible TP 11.91. Cut loss natin kay AGI, nakuha natin sa ating trade plan calculator 10.74. Volume ni AGI kanina above average. Yun, barely lang, barely. RSI niya nasa 55. So, small allocation lang din tayo dito kay AGI pagka nag-breakout. Bakit tayo nag-small allocation? Kasi hindi niya na complete yung ating criteria. Kagaya nito, nasa 55 pa lang yung RSI niya. Pero ang main natin dito, concern natin yung breakout kasi. Anytime na mag-breakout yung isang stock sa resistance niya, bibili na tayo. Kung small allocation lang, at least meron tayong position pag dumiretsyon tumaas yung stock. Okay, yan si AGI. Next natin. And last, si TBGI. Meron ba tayong TBGI dito? Meron na. Dati, swing trade yung ginagawa natin kay TBGI, pero ngayon baguhin na natin to kasi nag-breakdown siya dito sa kanyang small box dati. Gawa natin siya ng bagong plan. Big box, swing trade tayo, and then yung swing box natin. So itong mga swing na to guys, problema natin dito yung mga dadaanan niyang resistance.
Ito, meron siyang resistance dito. And then, dito, sa gitna nung Darvas box natin, sa DB50. Ito yung mga tinitingnan natin resistance dyan. Breakout level natin dito kay TBGI, 0.51. Bili tayo after niya mag-breakout. 0.52. By 0.52. Kuhain natin tong peak na to. Automatic ito yung ating TP area, itong taas. Take note na lang natin yung mga resistance dito sa loob ng box. Or yung mga resistance na dadaanan nitong TBGI bago siya dumating dun sa taas ng Darvas box natin. Possible TP natin 0.63 or 0.64 pala. Possible TP. Okay, tingnan natin itong mga dadaanan. Ilang percent na lang to? Meron pa dito guys ah. Ito. Siya nauuntog. Mukhang ito yung malakas. Sa 2, 3. Laging siya siyang humihinto. Tingnan natin nga yan kung ilang percent yan. Kung nag-breakout siya dito. 8%. So ito, bantayan nyo to guys. Itong 0.55. Bantayan nyo yan. Tingnan nyo yung magiging galaw nung price dyan. Kung humihina yung price, benta na kayo guys. Huwag nyo lang hintayin umabot dito sa TP na to. So, ang possible gain natin, 25%. Possible TP, 0.64. Cut loss natin kay TBGI. 0.52. 0.50 ang ating cut loss. 0.50. Kasi itong si TBGI, medyo malakas ang ano nito. Malakas gumalaw. So, isang pitik niya lang, mapapakat loss na kayo. Mga dalawang pitik naman. Yung ating 4% cut loss, 0.50. Volume ng TBGI kanina, below average. RSI, nasa 54. So, yan yung ating top 5 picks, guys. Para bukas, March 11, Thursday. Lagi kong paalala, sa ganitong kind of market, dapat ingat tayo palagi. Pag hindi pasok sa system natin yung trades, iwas muna tayo. Kung magte-trade man tayo, small allocation lang. Protektahan natin yung ating capital. Okay, guys? So guys, quote na tayo. If you made a mistake, cut your losses as quickly as possible. Yan, sabi ni Sir Bernard. So guys, importante talaga na mag-cut tayo ng mga losses natin as quickly as possible. Tingnan na lang natin si Dito. Kung bumili ka dito, sa taas, kunyari, ito 19, sabi mo nag-breakout na sa 19, bumili ka dyan, dapat nag-cut ka na dito. Yung 4% natin, ganyan, 18.21, dapat nag-cut ka na dyan. Kung hindi ka nakapag-cut dyan, naghintay ka pa, bumaba siya dito sa MA20, ilang percent na yung loss mo dyan. So, 15%, pwede ka pa mag-cut dito. Hindi pa masyadong malaki yan. Kaso nga lang, sabi mo, meron pa namang MA50, tsaka MA100. Asa na siya ngayon? Lampas 50% na yung loss mo pag diyan ka bumili.
tatok-tok. So, ganun din guys, kung sumasalo kayo, for example, dito sumalo kayo sa MA20, cut na din kayo ng loss pagka 4%. So, 4% kasi yun yung lagi natin sinasabi dito, diba guys? Yan, 4% niya dito, 15. Kung hindi ka nag-cut dyan, sabi mo, tatalbog dito sa MA50, 15%, hindi ka pa din nag-cut dyan, sabi mo, meron pa naman MA100. Kaso hindi ka nag-cut sa MA100, ilang percent na yung loss mo? 45. So, lagi tayo mag-cut ng loss yearly. Ngayon, ito, minus 45 ka na, malaki na yung ino-occupy nito sa psychology mo as a trader, itong 45% loss. So, ang gagawin natin dyan, actually, meron akong video dito. Hintayin mo siya magkaroon ng strength. Ito, 44% loss ka na dito. Ang problema dito, pag nag-cut ka na dito, tapos biglang tumaas, medyo apektado yung psychology mo talaga. And then, pag bumaba pa siya, apektado pa din yung psychology mo kasi lumalaki yung cut loss mo. Pero kung ako to, hintayin ko na siya magkaroon ng strength. So, sell on strength ako dito. Hintayin ko siguro kung mag-green candle na medyo malaki, and then another green candle, dun ako magbibenta. Depende pa din dun sa basa ko dun sa momentum. Okay? Yan guys, importante, cut your losses as quickly as possible. Sundin lang natin kasi may plan na din naman tayo, 4% cut loss, di ba? Lagi natin sinasabi sa ating mga trade plan yon. Pagdating sa 4%, yun na yung maximum cut loss natin. Sana may natutunan kayo today sa ating video. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Good luck sa ating bukas and sana meron nga tayong bull run kahit na konti lang. So ayan, good luck sa atin. God bless.